Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin po today's video, kumpirmado, Pangulong Bongbong Marcos gustong patalsikin o pabagsakin sa kanyang gobyerno. Ayan guys, yan ang mainit na balita na kumakalat ngayon sa social media. At hindi lang ito marites guys kasi ang naglabas nito ay mismong mainstream media. So sa iba't ibang mga balita, nandiyan na yan guys. Actually, binalita na yan. So ngayon, para ma-confirm natin, mismong kay AFP Chief of Staff General Browner ang nagsabi na meron talagang nagpaplanong patalsikin itong si Bongbong Marcos, nating presidente. At alam naman natin yan guys, marami na mga grupo ngayon ang nananawagan dyan. Di ba? So lalong-lalo na, kilala natin guys, yung mga dating supporter ni Duterte, naging Marcos, at ngayon tinutulig si Pangulong Bongbong Marcos. So karamihan dyan, ang sinasabi nila ay Plan B daw, di ba? Gusto nilang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at ang iupo nila ay si Sara Duterte na Miss Confidential Fund. Guys, kayo, kung okay sa inyo, mag-comment kayo. Kung okay ba yan, tanggalin si BBM, tapos ang iupo si Miss Confidential Fund. So ngayon guys, panoorin muna natin yung balita mismong kay AFP Chief Browner. Marinig nyo yung balitang ito. Alright? So, dito na guys. Pasok. Mga masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap sa tuloy iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Kaya panawagan ko sa ating mga kasundaluhan, officers and enlisted personnel, huwag tayong sumama sa mga ganitong mga movements. Maraming nag-encourage, hinihikayat ng individual members natin. Once we find out that anyone who are active personnel are involved in this, we will act swiftly but judiciously. Okay? So huwag na. Huwag na natin tayo mag-isip. Maawa tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. So yun guys, napanood nyo, di ba? Mismong si Chief of Staff Browner Jr. ang nag-confirm na talaga may gusto magpatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. So di ba, ang sabi niya, marami po tayong naririnig ngayon, sabi niya. Masasabi nating mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat na napalitan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya. Dahil sa maraming rason, may mga nagsasabi na dapat na magkaroon ng COP o kudeta. Sabi mismo nagsabi guys, di ba? And sadly, sabi niya, some of them were former officer of the armed forces. At sabi niya, at nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please do not involve the active personnel of the armed forces of the Philippines. So malinaw yan. Yung mga kausap niya guys, ito yung mga retired general ng ating AFP. So, ibig sabihin nito, may influensya pa rin to. Kahit sabihin natin, hindi na sila active, may influensya pa rin siya. Kaya nga sabi niya, nakikiusap siya
kung gusto niyo maglabas ng saloobin niyo dahil demokrasya naman tayo, malaya kayo. Ang ibig niya sabihin dito, sige, gusto niyo manawagan kayo, mag-freedom of speech kayo, sabihin niyo na kinokontra niyo yung gobyerno ni Marcos sa maraming dahilan, sabi niya. Sabi niyo, wag niyo isama lang yung mga active personnel. So, talagang klarong-klaro guys, pag binasa mo at napanood nyo naman yung video, di ba, na may planong patalsikin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yan yung nag-speech yan sa Zamboanga, sa may Mindanao guys. Yan ang sinabi. Bagamat hindi naman niya binanggit kung sino-sino yan. Malinaw naman na ang sinabi niya, mga generals, na marami nang nag-uusap-usap, grupo-grupo yan guys, na talagang gusto nang patalsikin sa Pangulong Bongbong Marcos. So tayo dito guys, alam nyo naman, medyo kritiko lang tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayaw natin yung ganyan na kudeta kasi back to zero na naman tayo guys dito. Back to zero na naman tayo. Ayahan nyo lang kung ano yung palpak talaga, yun ang kinikritise natin. Baka sakaling maayos pa ng gobyerno natin, ni mismo Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kasi hindi naman yan forever eh. Ngayon, magdadalawang taon na, di ba? May apat na taon na lang siya. Kung hindi niya pagbubutihin, ikasisira nito ang buong pamilya niya. Di ba? Kaya kung may nakikita tayong mga palpak ngayon, yung iba, ganun din palpak. Huwag nang idaan sa dahasa, yung sa kudeta, sa kung ano-ano pa man. So, depende na lang pag lumalanat ng lumalat. Hindi talaga man ng tao. Kagaya nangyari dun sa EDSA, mismong taong bayan na, di ba? Ang gumawa ng aksyon para patalsikin si Marcos Sr. noong 1986. Pero sa panahon natin ngayon, guys, di ba? Kung kaya pa naman, di ayusin nila. Di ba? Lalo na sa gobyerno. Kaya hindi tayo kasama dyan sa nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Criticize lang tayo natin. Nag-iingay lang tayo para baka sakali, di ba? Hindi man tayo ma-influence ang tao, di ba? Pero at least nakikita ng ating mga kababayan na doon tayo, hindi tayo sa apelido, guys. Inuulit ko ang channel natin, hindi para sa mga Duterte, hindi para sa mga Marcos, sa pro-Pilipino tayo. Kasi pag sumandal tayo dyan, walang tigil ang bangayan dyan. Di ba? Nakita nyo naman guys, yung mga DDS vloggers, di ba? Yung mga iba dyan. Tapos na si Duygong, pwede pa rin binabalik nila. Diba? Tapos na nga yun eh, pinagbigyan na nga ng taong bayan ng 6 na taon. Dapat binigay niya na yung best niya, di ba? Para pag naririnig mo yung pangalan niya, talagang tumitingala ka. Kaso wala eh. Ang daming korupsyon, yung mga pinangako niya, wala din. Hindi ko naman sinasabi wala siyang ginawang mabuti. Pero tapos na, yan na yung gobyerno ngayon, manahimik na lang siya. Di ba? Kasi sa kakapagtanggol nga doon sa anak niya sa confidential fund, lalo tuloy na dadali, naguguluhan ng ating bansa. Di ba? So, tapos yung mga supporter niya, pilit pa rin nila sinasabi, hindi, malakas pa yung Duterte. Sabi, malakas pa kami. Hindi pa kami langos, di ba? Pero pag tinignan mo yung survey, lahat ng survey, bagsak na. Bagsak na itong si Sara Duterte dahil din sa kagagawan niya sa sarili niya, dahil sa confidential fund. So ngayon, ito nakikita nila ngayon, dahil nga nakikita nila na ang Marcos administration ay dumidistansya na kay Sara Duterte. Alam naman natin yan, di ba? Nag-aaway si Martin Romualdez, si Sara Duterte. Inaaway naman ni Digong yung Kongreso, di ba? Kung sino yung mag-comment, inaaway din ng mga supporter. Kaya tayo nagkakagulo eh, di ba? Dahil sa ganyan nila. So, mag-criticize na lang tayo kung ano yung nararapat na gawin ng gobyerno. Huwag lang ng ganyan pabagsakin man natin, di ba? Hindi tayo makamarcos, pero sa panahon nito, para makausad ang ating bansa, kasi kung paulit-ulit na lang yan, hindi na tayo, napag-iwanan na tayo ng mga katabi nating bansa ng Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand. Sila pa ano na sila eh, dun sa modern technology nila, paangat na sila ng paangat, pa-ascend. So tayo, pabalik-balik tayo sa istorya. Di ba? Marcos, Aquino, Duterte. Huwag nang ganyan. Dapat kung ano yung nararapat na gawin sa ating tao, sa ating bansa, sana yun na lang gawin, lalo na mga nanunungkulan. Di ba? Kaya ngayon nakaraang araw, di ba? Yung mga kongreso pinupuri itong si Martin Romualdez dahil nga
Dahil siguro dahil nga dun sa confidential fund, guys, na nilipat nila mula sa particularly kay BP Sara at mga DA at mga ibang ahensya ng gobyerno, nakita ng taong bayan yon. So, totoo naman yun, guys. Na-appreciate natin lahat yun dahil nga ang importante ngayon yung national security. Lalo pa ngayon na mainit ang West Philippine Sea. At saka yung mga China, guys, gusto niyan. Gusto niya magkagulo sa ating bayan. Ayaw na nila kay Marcos dahil nga yung policy ni Marcos ay hindi na maka-China na kagaya nung kay Duterte na talagang pro-China at BFF niya talaga. So, nandito na tayo sa US, sa western natin, kailado, sa Japan, sa South Korea. Ito yung talagang nararapat. Di ba? So, tinuring ni Duterte bilang kaibigan ng China pero hindi tayo nirespeto. Patuloy yung pambubuli, pananakop sa atin. May kaibigan bang ganyan? Di ba? So, wala. So, sana guys, ang panawagan natin ay yung pag-unlad ng ating bayan. Di ba? Hindi yung pabagsak ng ating gobyerno kasi sisimula na naman tayo niyan. Baka kadalawang taon na yun si Marcos Jr. at 4 na taon na lang hinihintay natin. At kung hindi pa talaga masolusyonan lahat ng problema, doon tayo lahat, ang taong bayan. Huwag yung kudeta kasi pag kudeta parang mga militar lang may gusto niyan, hindi naman ng taong bayan di ba? Pero kung nakita natin talaga na sobra na talaga, tsaka tayo kikilos na mamamayan. Di ba? Huwag yung daan sa pwersa na ganyan. Tapos ang iupo nyo si Sara, confidential queen, di ba? So, yan na lang muna natin, yung demokrasya ang umiral sa ating bansa. Huwag na pong ganyan. Kaya sana, yan ang pairalin natin, yung pag-unlad ng ating bansa. Huwag yung guguluhin ulit, magsisimula ulit, paurong pa ating gobyerno ng ating bansa. Ang bis na pinag-uusapan na, yung pag-unlad ng bansa, development, di ba? Kung ano yung nakakatulong sa ating bayan, dapat yun na lang sana. Alright? So, ganito lamang guys. Hanggang sa susunod kong vlog. Thank you very much.